Isipin nyo, natutulog ka sa sahig ng maliit mong kwarto sa Tondo, walang aircon, pinagpapawisan. Ang tanging pangarap mo ay makakain ng 3 beses sa isang araw. Makalipas ang 7 taon, nagmamay-ari ka na ng isang kumpanya na may opisina sa IS, may higit 100 empleyado, at kumikita ng milyon-milyon. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Tanda ko pa, 18 anyos ako, at si Charakterm naman, ang kapatid ko, 16 na. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa Tondo, Manila. 2 kwarto lang, at sa sala kami natutulog para magkasya ang lahat. Ang tatay namin isang driver at ang nanay namin naglalabada. Siksikan kami at halos araw-araw, ang ulam namin ay tuyo o sardinas. Minsan, kinailangan kong maglakad mula Tondo hanggang Divisoria para magbenta ng mga pinirata kong ng pelikula para lang may pambili ng bigas. Ang aming computer, isang luma at mabagal na unit na pinaglumaan ng tiyuhin namin. Doon namin natutunan ang basic programming. Sa gabing mainit, habang pinagpapawisan, pinapangarap namin ni Charakterm na sana, balang araw, makalaya kami sa kahirapan. Ang tanging ilaw na bumubuhay sa amin ay ang screen ng luma naming computer, at ang pangarap na balang araw, magbabago ang lahat. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, habang naghahanap ako ng freelance work online, may nakita akong post. Kuya, ano yan? Mukhang seryoso ka dyan ah. May nakita akong project, web development. Maliit lang, pero kailangan ko ng tulong mo sa design. Kaya mo ba? Siyempre naman, kuya. Kahit puyat, basta ikaw. Alam mo namang pangarap din nating magkaroon ng sarili nating business, di ba? At ito na siguro ang simula. Ito na ang chance natin. Hindi tayo pwedeng magkamali dito. Hindi tayo magkakamali, kuya. Gagawin natin ang lahat para magtagumpay. Para kina nanay at tatay. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Ang unang project na yon, isang simpleng website para sa isang maliit na tindahan ng accessories. Kinailangan naming magpuyat ng ilang gabi, minsan halos hindi na kami natutulog. Ang luma naming computer halos umusok na sa init. Pero dahil sa sipag at tiyaga namin, na-deliver namin ang website sa takdang oras. Ang bayad? 5,000 piso. Para sa amin, parang nanalo kami sa loto. Ang kalahati ay ibinigay namin agad sa magulang namin, at ang kalahati ay ginamit namin para makabili ng mas magandang software at makapag-internet sa isang computer shop. Unti-unti, dumami ang kliyente namin. Mula sa kwarto namin sa Tondo, naging web developers kami. Ang mga kapitbahay namin, nagtataka kung bakit halos araw-araw kaming nakaupo sa harap ng computer. Hindi nila alam, unti-unti kaming bumubuo ng pangarap. Isang araw, may tumawag sa amin. Isang malaking kumpanya ang gustong magpagawa ng website. Kuya, totoo ba to? Ang laki ng offer. Kaya ba natin to? Kaya natin, Charakterm. Ito na ang pagkakataon natin para ipakita kung gaano tayo kagaling. Pero kailangan natin ng mas maraming tao. Hindi lang tayo 2. Maghahanap tayo. Magtiwala ka lang. Gagawin natin ang lahat para sa kumpanyang ito. Sige, kuya. Hindi kita bibigyan. Hindi natin bibigyan ang mga pangarap natin. Sa loob ng 2 taon, mula sa maliit na project, lumaki ang aming kumpanya. Mula sa kwarto sa Tondo, lumipat kami sa isang maliit na opisina sa Mandaluyong. Hindi na lang kami 2, naging 10 na kami, tapos 20. Ngayon, pagkatapos ng 7 taon, mayroon na kaming sariling opisina sa Bonifacio Global City, may higit 100 empleyado, at patuloy kaming lumalaki. Maraming salamat sa sipag at tiyaga ni Charakterm at sa aming mga empleyado na naging parte ng aming pamilya.
Hindi ko makakalimutan ang bawat gabi na nagpuyat kami sa tondo, pinagpapawisan, at pinapangarap ang araw na ito. Ngayon, hindi na kami natutulog sa sahig, at hindi natuyo ang aming ulam araw-araw. Nakatulong din kami sa aming mga magulang na makapagtayo ng sarili nilang sari-sari store. Mula sa isang maliit na kwarto sa tondo, hanggang sa isang modernong opisina sa IIS, ang kwento ng magkapatid na ito ay patunay na ang pangarap, sipag, at tiyaga ay kayang baguhin ang iyong kapalaran. Ang kanilang kwento ay inspirasyon para sa lahat ng nangangarap. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.